So, hi guys. Morning. So, I just want to share you my devotion this morning. So, matatagpuan siya sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34. So, this story is all about the woman na ito yung nagdurugo for 12 years. Okay. So, basahin ko siya sa chapter 5, verse 25. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd, and touched his garment. For she said, "If I touch even his garments, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. Jesus pers- perceiving him, perceiving in himself that power had gone out for him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garment?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" And he looked around to those who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, and he fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." So, yun ang ating devotion for today. It's all about the woman na talagang nagdugo or di-discharge ng dugo for 12 years. So, 12 years, so sobrang haba nun. But sa monthly period nga lang ng mga girls, di ba? Mga ilang araw lang. Pero eto kung uisipin mo, 12 years, no? Parang napakahirap nun. Dire-diretso siya. O siguro hindi lang dire-diretso. Maybe paputol-putol. Pero andun yung tuloy-tuloy, no? And then, dumating na rin siya sa point na pumupunta siya sa iba't ibang klaseng mga doktor, mga physician, no? Pero, yun nga, ang nangyayari, mas naging worsen pa, di ba, yung situation niya. Nagbabayad na siya, naubusan na rin siguro siya ng mga pambayad niya, pero eto pa rin. But the good thing is, narinig niya na may Jesus. So siguro dito, naging famous na talaga si Jesus, na nakilala na siya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Kasi kung hindi naman pupunta yung babaeng to. Hindi naman siya susunod kay Jesus eh. And kung mapapansin natin, si Jesus talagang ang daming mga followers niyan, mga sumusunod sa kanya. So, mahirap na makalapit kay Jesus. So, di ba, sabi nga ng babae, kahit mahawakan ko man lang yung dulo ng kanyang garments, di ba? So, kung mapapansin natin dito, kung gaano yung faith ng babae na mapagaling siya, hindi niya na nga kailangan makausap si Jesus, di ba? Hindi niya kailangan niya lang madampian yung garment or yung suot ni Jesus. Gagaling siya. Kung mapapansin natin dito, kung gaano yung faith niya, diba? Yung faith talagang napakatindi, para lang talaga mapagaling siya. So, yun, nahawakan niya nga at yun, bigla talaga siyang gumaling. Diba? Kung i-apply natin sa ating buhay naman, titisin mo, no? Tayo may iba't ibang klaseng nararamdaman siguro, physically, mentally, emotionally. Di naman natin alam yan, lalong-lalo na sa mga ating mga kakilalang tao, mga nakapaligid sa atin. Kaya, sobrang dali lang itago eh, na eto masaya tong si taong to, yung kakilala ko. Pero deep inside, may kanya-kanya tayong battles na kinakaharap sa ating buhay-buhay. Diba? So tayo na may kanya-kanyang battle na hinaharap,
mga trials o pagsubok man yan, may Jesus na nandyan para sa atin. May Jesus na tutulong sa atin. So ano bang requirement, di ba? Hindi naman tayo tutulungan ni Jesus eh. Kung ganun lang, di ba? So pinakita doon yung faith natin. Yung faith na bibigyan natin kay Jesus. If you don't have faith, yung paniniwala kay Jesus, I doubt na gagaling tayo eh. So siguro, kung may pananampalataya tayo or faith, Jesus can hear us, can heal us ating mga pinagdadaanan sa buhay. Siguro, hindi man agad-agad yung response. Diba? Pero, darating at darating pa rin yung perfect time. Yung panahon na ibibigay ito ng Panginoon para sa atin. Siguro marahil sa atin na may mga kinakaharap ngayon. Lord, ba't ang tagal? Lord, kailan pa to? Nawawalan na tayo ng pag-asa. Tingin ko, let's keep doing or lagi tayong manampalataya. Let's focus pa rin sa Panginoon. It's all about waiting, faith natin. Habang umaantay tayo, huwag yung mawawala sana yung faith natin. Magpatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Siguro kung hindi man, ako naniniwala ako na hindi man naibigay ng Panginoon yung mga bagay-bagay na gusto natin, lalo na yung mga malalaki. Minsan kasi tayo, nakafocus tayo sa mga malalaking bagay. Minsan nakakalimutan na natin yung mga maliliit na bagay na binibigay niya. Siguro, huwag natin kakalimutan yung mga yan, mga little things na ganyan. Dahil minsan siguro may tinuturo sa atin ang Panginoon na mag-antay, magbigay ng pasasalamat sa mga bagay na ganito. Ang Panginoon ay mabuti, hindi nakakalimot sa atin. Siguro tayo, may iwan ko lang ngayong umagang to, araw na to. Let's continue to praise God, continue to kausapin ng Panginoon, continue to pray God sa ating mga pagsubok ngayon sa ating buhay. Naniniwala ko, God will respond sa ating mga need sa ating mga buhay. Maglawag lang tayo makakalimut. Let our faith na mag-continue para sa atin. Keep praying lagi mga kapatid sa ating buhay. God is good. At alam ng Panginoon kung alin ang perfect timing. So yun lang, God is good. Siguro let's pray para sa atin. So Lord, maraming salamat Panginoon. Thank you for your word Panginoon na pinakita niyo ngayon na pag dumating yung time Panginoon na talagang wala na pong pag-asa, Lord, ay nandyan pa rin kayo Panginoon. Tulad ng isang babae Panginoon na 12 years Lord, na napakatagal naman. Pero narinig niya yung pangalan niyo Panginoon. Narinig niya kayo Lord. Karoon ng hope Panginoon para sa kanyang buhay Lord God. Na andun pa rin yung chance Panginoon na eto na yung chance ko, huling chance ko. Pero Panginoon, kita naman kung gaano po kayo kabuti Panginoon. Na sa paghawak lang Panginoon ng inyong damit, yung garment Panginoon, na naging maayos po. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagiging mabuti niyo. Nawa Panginoon sa pagsubok na hinaharap namin sa aming buhay, Lord God, ay lagi po ay nariyan para sa salamat Panginoon nang dahil po sa inyo may pag-asa po. Ito lang pong aming pangalan, panalangin sa pangalan. Amen.